Mga kabayan, nagpakitang gilas na naman ang mga Pilipinong sundalo sa ibang bansa. Kung saan pinahanga nila ang buong mundo sa pagpikito ng kanilang kakayahan sa isang exercise. Pero bago natin alamin kung anong exercise ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dahil sa mga digmaan ngayon na nangyayari, maraming mga bansa na ang nagkakaroon ng exercise para hasain at subukan ang kakayahan ng kanilang hukbong sandatahang lakas sa pakikipagdigma. Kung saan nag-iimbita sila ng kanilang mga kalyadong bansa para grupong magsanay sa isang exercise. Isa na dyan ay ang bansang India, kung saan ang BRP Miguel Malvar na isang missile-guided frigate ng Pilipinas na isang bago at moderno, ay lumahok sa kanilang 3rd Indian Navy International Fleet Review at Multilateral Naval Exercise Milan 2026, noong nakaraang buwan February 18, 2026. Isa sa kanilang exercise ay ang anti-submarine warfare, kung saan ang kanilang gagawin ay ang maghanap at magsubaybay ng submarino ng Indian Navy. Ang paghahanap ng submarino ay isa sa pinakamahirap na trabaho sa pakikidigma sa dagat. Dahil nakadepende ito sa kakayahan ng sonar ng barko at galing ng sailor sa pag-analyze ng natatanggap na sound wave signal. Sa exercise na ito ay mayroong 33 na bansa ang sumali, tulad ng Australia, France, Germany, Indonesia, Japan, US, Russia at marami pang iba. Bawat bansa ay mayroong high-end na warships. Kahit moderno ang BRP Miguel Malvar, hindi ito kapareho sa ibang mga warships ng taga-ibang bansa, na kumpleto ang kanilang system pagdating sa anti-submarine warfare. Kaya masasabi mo na ang advantage para makadetect ng mabilisan ng submarino ay nasa kanila. Ngunit iba ang kinalabasan, kung saan ang BRP Miguel Malvar na less high-end ang anti-submarine warfare systems, compare sa warship ng ibang bansa, ang siyang nag-iisang warship na nakadetect ng submarino, ng hukbong dagat ng India sa baybayin ng Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Ito ay ayon sa ulat ng tagapagsalita ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa media briefing noong Martes sa Camp Aguinaldo sa lungsod Quezon. Kaya ang pagdetect ng submarino ay hindi lamang nakasalalay sa sonar ng barko, kundi nakasalalay din ito sa galing ng mga sailor sa pag-analyze ng mga sound wave na natatanggap ng system. Dahil kapag ang submarino ay mga bago, kung saan gumagamit ito ng battery at mga stealth na kakayahan, napakahirap ito ma-detect dahil sobrang hina ng kanyang tunog. Halos kapareho lang ng malalaking isda ang kanilang sound wave signal, kaya dito napapasok ang galing ng mga sailors, sa pag-analyze ng mga sound wave signal na natatanggap, kung alin ang sa isda at alin ang sa submarino. Kahit baguhan lang ang Philippine Navy sa modernong barko, na ang pagkamoderno ay basic lamang compare sa barko ng ibang bansa, pinapatunayan pa rin nila na ang kanilang kakayahan ay hindi nasusukat sa pagkamoderno ng barko kundi sa angking talino ng Pilipino. Kaya napapabilib na naman ang ibang bansa sa galing ng Philippine Navy. Kaya hindi mo talaga maisip na kahit less modern ang ginamit na barko ng Pilipinas, compare sa ibang bansa na sumali, natatalo pa rin nila. Sa high-end na gamit ng mga barko ng ibang bansa pagdating sa anti-submarine warfare, kahit ni isa hindi man lang nakadetect ng submarino ng India. Ang barko ng Philippine Navy na basic lang ang gamit yun pa ang nakadetect. Kaya naiiba talaga ang Pinoy pagdating sa digmaan, kahit moderno ang gamit ng kalaban kaya pera nila talunin. Sana dumami pa ang mga modernong barko ng Philippine Navy, para mabantayan nila ng maayos ang katubigan ng Pilipinas. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.